Good morning sa inyong lahat. Mabuti safe kayo nakarating dito and we're so excited to share all these with you. Kung ano ang dapat napakarami. Coming from the success of the previous season, nakita natin kung gaano siya naging ka-exciting in all aspects dahil nakita natin syempre yung chemistry at bardagulan ng ating mga hosts. Pero right now, syempre, meron tayong bagong host. Kaya very exciting to see yung sagutan nila, kung paano nila kukunin yung mga bago nilang mga alagaan, di ba, etc. So, pero more importantly, looking forward tayo dito dahil kids na talaga siya. Okay. Di ba, nakita natin kung paano yung naging dynamic sa previous season. Pero ngayon, mas magiging interesting siya dahil pag bata nang involved, iba talaga yung nagiging emosyon eh. Iba yung nagiging affinity natin sa pinapanood natin, lalong-lalo na kapag nakikita natin at nararamdaman natin yung kanilang sincerity, nararamdaman natin yung kanilang eagerness na makamit talaga yung pangarap nilang maging isang singer. So para sa akin, ito yung ultimate na aabang talaga natin. Pero Dong, nakapag-tape na kayo? Nakapag-shoot na tayo? Marami na kami nagawang mga workshops, diba, okay, activities around, but syempre, looking forward ako sa blinds na mangyayari pa lang. Okay. So far, hindi mo pa nag-witness kung paano makipag-bardagulan si Pablo sa kanyang, like kay Stel, or kay Julia, or kay Dee? Sa backstage. Sa backstage. Pero syempre, nakikita naman natin sila, makikita natin sila paano sila mag-perform, di ba, as a band. Pero alam natin yung chemistry ngayon, relationship nila Billy, Julie, tsaka ni Stel. Kaya ito yung isa sa talaga makikita natin. Kasi alam natin, teammates sila. Si Pablo tsaka si Stel. Pero kapag nasa The Voice stage na, malalaman natin kung ano yung magiging difference sa kanilang samahan, sa kanilang chemistry at relationship. Dahil siyempre, iba na yung goal nila dito, di ba? Makuha ang best kids na para mapunta sa kanilang team. Pero siyempre hindi magpapatalo yung pinaka-bully ng lahat yan, di ba? Si Kuya Billy? Hindi naman po na si Kuya Billy. Pero siya pinaka-kuya. Anyway, of course, Dong, syempre, hindi ka lang host eh. Ikaw din ang mga kasama ng mga talents, ng family sa before and after ng blind audition. So, paano mo pinaghahandaan yun? And ano yung mga nakikita mong scenario agad-agad? Sa tingin ko, never po kayo magiging handa talaga sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kahit nung experience ko sa last season, meron mga kids na rin kasi na sumali. Unfortunately, wala masyadong nakapasok talagang umabot hanggang dulo. So doon pa lang, may snapshot ka na sa anong po pwede mangyari kapag The Voice Kids. And talagang emotionally difficult because siyempre ang gusto natin, especially sa mga bata, makamit talaga nila yung pangalan. Ayaw natin na di-disappoint sila. Yes. At yun yung mga nangyayari talaga backstage. Kaya kung paano ako maghahanda sa paparating na blinds, hindi ko talaga alam. I guess yun talaga yung isang bahagi ng show na alam natin kailangan mangyari. Pero the best that we can do is just really comfort them and assure them that this is not the end, diba? Of their dreams. Marami pang po pwede mangyari and maaaring siguro isang magandang experience ito para sa kanila makapagtanghal sa entablado. Kasi especially dito, isa lang ang winner talaga, di ba? So, correct. Dapat mapapaghandaan nila kung paano sila tumanggap ng pagkatalo. And I think yun yung magiging role talaga ng ating mga coaches na may paliwanag sa kanila that, you know, this is a journey, di ba? This is an experience that not everybody will have. Pero in the process of doing all this, marami kang matututunan sigurado. Lalong-lalo na bilang isang bata. But of course, ano ka naman, praktisado ka naman because may Zia and Sixta na pwede mong, nakita namin kung paano ka maging tatay. Yun na, kaya rin siya mahirap dahil parang may isip ko na, parang anak ko na itong mga ito, paano kaya kung sila rin yung nandito, paano kung malagay sila sa ganitong sitwasyon. And yung mga kids, iba-iba ang iba-iba ang characters. Di ba? Merong nakakaintindi, nakakatanggap ng defeat, merong hindi. Lahat yan, hindi natin mapapaliwanag. So, which makes it more interesting and also challenging for me as a host. Anyway, thank you and good luck sa iyo especially. Maraming salamat. Sister Julie,
So you're the only female judge, no? How is your working relationship now with all the other judges, especially with the new YOTV family? A working relationship, para kasi mga brothers ko na kasi itong mga to eh. And ako kasi personally talaga growing up, parang one of the boys din ako. Kaya parang di nalalayo yung parang yung vibe ko whenever I'm with guys. So, pagkakasama ko silang lahat, parang komportable talaga ako. Tsaka alam ko na kahit na this is still a competition and may mga bagdagulan moments kami, parang it's just a normal sibling relationship between them. And ano specifically yung hahanapin mo this season when it comes to the kids? Tsaka may preparation ka bang ginagawa kasi syempre mga bata. Anything specific? Well, actually, I've been saying this all the time. Pero ang hinahanap ko kasi usually yung someone who who's versatile, who can do a lot of things, someone na pwede mong turuan ng kahit anong bagay at pwede mong kasama sa pag-explore ng mga bagay-bagay. And ako this time siguro hinahanap ko yung talagang, kasi pag bata, di ba, charming sila, di ba? Siguro yung hinahanap ko talaga. And yung may connection, hindi lang sa akin, pero sa mga manonood. Thank you. Thank you so much, Kate. And of course, Every day, pag gumigising ako, before my family at that time, I was trying to perfect my craft. Which for all singers, for all actors, painters, whatever in the creative realm, is you have to work and you have to really put in lahat ng ginagawa mo. Kaya yung soul, yung dugo, yung pawis mo, binubuhos mo dito. Kaya it feels good to be a coach. And all of us naman, our roles in life is to coach and to teach good to others. So, kumbaga, automatic na tayong coaches in general. Ito lang, enhance lang ako for the professional coaching pagdating sa performances. And that's why, I have my idols. I have yung mga talagang tinitingala akong mga artists na nag-i-inspire sa akin and they have coached me. So why not, if I'm capable of coaching others, take and grab the opportunity. Kaya ako nandito po. And ano na lang po yung natutunan mo as a performer na gusto mong ituro sa kids, especially mapupunta sa teen? Yung game plan ko ito, honestly, ito yung nasa isip ko. At an early stage pa lang, pagdating dito sa blind auditions, once na makabuo na ako ng team ko, ang strategy ko dito is I have to tell and be honest with the kids and tell them that this is a competition kahit paano. Sa isang competition, may mananalo at may matatalo. Pero gusto ko lang din i-embed sa kanila na hindi matatapos yung career nila, yung buhay nila dahil sa isang kompetisyon. Because we have to accept defeat din kahit paano. So, gusto ko lang i-embed sa mga utak ng mga bata na they're here to work. Kaya yun yung pwede kong ituro sa kanila. Yung work ethics. Professionalism, isa na rin yun. And also, how to love and to be passionate about their craft, which is singing. So, pagdating sa performance, yung pwede kong ibigay din sa kanila, kung ito yung hilig nila, they really have to give their heart. Kaya, I'm just really thankful and blessed that I'm given this opportunity to siguro makabalik lang sa kapwa ko, whether kahit anong edad. Pero it's just such a blessing na manggagaling pa sa akin na makaka-coach pa ako sa mga kabataan. So, it drives me in a good direction. Yun po. Thank you, congrats. Thank you po. thank you, Sir Rich.